Nairaffle na ng Sandigan Bayan sa mga dibisyon nito ang mga kasong isinampa ng Ombudsman laban kina dating Congressman Zaldico, mga opisyal ng SunWest Incorporated at ilang opisyal ng DPWH Mimaropa. Gaano nga ba kabigat ang responsibilidad ng mga dibisyon ng Sandigan Bayan sa paghawak ng mga kaso? Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. SB 25 CRM 0039. People versus Zaldico. Rizal de Salcedo. Isang araw matapos ihain ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico at ilan pang opisyal, ngayong umaga, na-raffle na ito ng Sandigan Bayan. Nagbunutan para ma-assign kung saang korte ng Sandigan Bayan didinggin ang mga kaso, kaugnay ng substandard na 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Maliban kay Ko, sangkot din dito ang mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at mga board of director ng construction company na SunWest Inc. na pag-aari ng pamilya ni Ko. 5th Division ng Sandigan Bayan ang hahawak ng kasong paglabag sa RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3E. Ang chairman nito ay si Associate Justice Zaldi Trespeses, appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sandigan Bayan 7th Division ang didinig ng kasong paglabag sa RA 3019 Section 3H o Receiving Unwarranted Financial or Pecuniary Benefits. Ang chairman ng division na ito ay si Associate Justice Lorifel Pahimna na dating judge ng Taguig Regional Trial Court bago itinalaga sa Sandigan Bayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. 6th Division naman ang nabunot para dinggin ang kasong malversation of public funds. No bail o walang piyansa ang rekomendasyon ng Ombudsman sa kasong malversation. Si Justice Sara Jane Fernandez ang chair ng Sandigan Bayan 6th Division. Dati siyang Assistant Solicitor General bago i-appoint sa Sandigan Bayan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay UP Law Professor Paulo Tamase, sa amended rules of court, may 10 araw mula nang isampa ang kaso para pag-aralan ng mga mahistrado kung may probable cause o sapat na batayan ang kaso. Sakaling may probable cause, kasabay na nito ang pag-issue ng warrant of arrest para maiharap sa korte ang akusado at mabasahan ng sakdal. Sa determination ng probable cause, ang tinitignan talaga ng husgado ay yung information o yung sakdal na hinihain ng ombudsman. Hindi pa binibigyan ng pagkakataon yung nasasakdal na mag-participate sa proceeding. Yung pagkakataon na iyon ay kung matutuloy nga sa paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At kaugnay niyan, hindi na raw nagulat ang kampo ni dating Congressman Zaldico sa pagsasampa ng Ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan. Gaya ng matagal na nilang sinabi, nahusgahan na ng Ombudsman ang kaso sa simula pa lamang. Sabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla, hindi sila korte o judge kundi prosecutor. Ang kanila raw trabaho ay panagutin ang mga lumalabag sa batas.